Nagsimula na ang pampublikong konsultasyon sa mga panukalang batas para sugpuin ang political dynasties. Pero sabi ng isang botante, hindi naman lahat ng political dynasty ay masama. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Amy Atienza. 24 ganyan karami ang mga nakabimbing panukala sa Kamara para wakasan ang political dynasty sa bansa. Umarangkada na rin ang public consultation tungkol dyan. At kamakailan nga ay mismong si Senator Risa Hontiveros ang nagsabi niyan kay Pangulong Bongbong Marcos nang magpulong sila sa Malacanang. Isa ang anti-political dynasty bill sa mga priority bills ng palasyo. Ngayong araw, buena mano sa public consultation ng bayan ng Carmona sa Cavite. Ang hatol ng mga taga-Carmona, parang sahog lang sa delicacy ng probinsya na bibingkoy, iba-iba. Tulad na lang ng ilang estudyante sa senior high school, paboro silang isulong ang panukala. Dapat daw, pati mga magpipinsan o maglolo sa tuhod, bawal kumandidato. Para po magkaroon po ng equal chances ang lahat ng mamamayang Pilipino sa paglaban o pagkandidato sa nararating na eleksyon. At marami na nga pong ipinasa na bill para rito, subalit hanggang ngayon po ay wala pa rin. Almost 40 years na po ang nakakalipas. Ang say naman itong si Renzo, hindi ibig sabihing magkakapamilya ay pare-pareho na ring magtataguyod ng kaayusan sa bansa. Many people are blinded po by the past leaders po, and they think that all leaders and all the families that are leaders have also the same attributes as the previous leaders in the Philippines po. Pero para sa residenteng si Lina, nasa tao na raw kasi yan kung gugustuhin nilang iisang apelyido lang ang ihahalal sa gobyerno. Hindi naman kumagawa ng dynasty, ibang lahat ay masama, di ba? May namumukuti naman, namumukutangin naman maganda magpalakad. Kaya nasa tao na rin lang. Tulad dito, maganda naman ako. Pero yun na lang ang mga maganda magpalakad at yung hindi. Una nang iginiit ni House Speaker Bogie D, mabubuo lang ang nais isulong ng anti-political dynasty bill kung mismong publiko ang sandigan nito. Dahil dyan, tiwala si ACT Teachers Party's Representative Antonio Tino, lulusot ang panukala sa Kongreso. Even yung posisyon ng speaker na siya mismo merong sariling proposal, although marami tayong nakikitang problema dun sa version na yon. Pero nevertheless, I think dahil may commitment, I think ko mapapasa to sa House. So, I think papasa sa House tapos ang bola ay mapupunta sa kamay ng Senado. Samantala, pinaplansya na rin ng Kamara na makonsulta tungkol sa panukala ang mga taga-Visayas at Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Amy Atienza, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.